Hi guys, what's up? Welcome back. Hooper Samurai. Today, performance review sa Adidas AE1 or Anthony Edwards na first signature shoes. So, ito nga pala yung Stormtrooper na colorway. So, hindi nakakalat ng Stormtroopers, yung mga white soldiers sa Star Wars. So, favorite movie ko rin kasi yung Star Wars, kaya ito yung napili kong colorway. So, first things first, traction. Ganyan yung pattern niya, kakaiba yung pattern. So, pure rubber siya, kaya pwede rin gamitin siya sa outdoor. Yung ganitong klaseng outsole niya. So, 2-in-1, pwedeng indoor, outdoor. Pero, mas mabilis siya mauupod pag ginamit niya sa outdoor. Then, traction from the start, ginamit ko to 9 out of 10. Ang ganda ng traction din na ito. Hindi perfect, pero very solid yung traction niya. Yun nga lang, madali siyang kapitan ng alikabok. Parang translucent na outsole. Yan. So, ayun. Traction 9 out of 10, walang masasabi. Maybe 9.5 pagka nagamit nyo na ng matagal. Next, flexibility niya. Medyo flexible naman siya. Hindi siya ganun katigas. Kaya, pagka, well, for me, kasi syempre, di ba, si Anthony Edwards, napaka-athletic niyang basketball player. So, I think binase talaga yung performance niya sa na maging responsive sa pagiging athletic niya. Mataas siyang tumalon. Mabilis siyang tumakbo. So, yan. Kaya flexible para pag tumakbo siya, kasi pagka binibilis ng tao tumakbo, di ba, halos mag-bend na yung sa ditong part ng paa. So, very responsive siya. Then, lace. Yung lace nga lang, hindi ganun kaganda kasi round type siya na makapal. So, make sure na pag magle-lace kayo is mag-double knot na lang kayo kasi mahaba naman yun. Kung hindi kayo mag-double knot, lagi kayong mapapasintas ng paulit-ulit kasi madali siya matanggal. So, yun. Next, cushion. Cushion niya, like I said, athletic si Anthony Edwards. So, kailangan yung land niya ma-protect siya sa impact. So, cushion nito, 10 out of 10. Like, super responsive talaga ng cushion niya. Then, walang issue sa cushion niya. Napakaganda ng cushion. Then dito sa likod, yung logo ng Adidas, 3 stripes. Then basta nakaganon yung sa heel part niya. Then plastic. Parang plastic ata to. Not sure. No, plastic. Then paddings. Paddings niya, hindi ganon kaganda yung paddings niya sa loob. Like around ng ankle. Like, maybe paddings niya siguro I can give it around 7 out of 10. Pero sa loob, komportable yung shoes. Like, wala kayong mararamdaman na anything na matigas kasi wala siyang nakabalot na unnecessary design na may plastic sa labas ng shoes. Like, lahat. And purong neat material sa loob, din goma na nakabalot. Tang niya, yung tang, well, okay naman. Medyo maikse. Like, pagka sinagad nyo yung lace hanggang sa pinaka-lulong butas, like, hindi na makita yung logo ni Anthony Edwards. So, sana hinabaan pa ng konti yung tang niya. Pero, okay din naman. Hindi naman ganun kalaking issue. 8.5 nga pala to. Yung fitting nga pala nyo, 8.5 yung size na to. Ito lang yung nakita akong size na malapit sa akin. Size 27 ako. But somehow,
mahirap ipasok yung paa kasi nga 27 ako. Pero sa loob, may nararamdaman pa akong konting luwag na like, parang may allowance. So, kakaiba yung sizing ng sapatos na to. So, well, as you can see naman, malaki siya, di ba? So, malaki na pahaba. Kaya parang medyo kakaiba yung sizing niya. Kaya kung bibili kayo, mas maganda masukat nyo muna personally bago kayo mag-commit na bilhin. Kasi medyo kakaiba yung sizing niya. Then, yung fitting nga, wide foot, narrow foot, walang problema. Either way ng type ng paa mo, you can still wear this nang walang problema sa loob. Yun. And yung heel niya, yung support niya sa heel, like, dahil nga dito sa plastic na to, nakatulong to para maging mas stable yung support niya sa heel. So, maganda yung stability niya. Kaya, overall, okay. So, traction, cushion, fitting, ano ba sabi ko kanina? 7 or maybe 8. Pero, basta kakaiba talaga yung sizing niya. So, nagtataka ako bakit 26.5 supposedly maskip sa akin. Pero, nung naipasok ko na yun pa ako, may konting luwag pa ako naramdaman sa loob. And, ang mga issues sa sapatos naman na to, like, yung insole, like, na parang sobrang cheap, na parang hindi na pinagtuunan ng masyadong pansin yung insole niya. So, maybe kasi mga NBA player, may mga custom na insole sila na nilalagay nila sa sapatos nila. So, siguro hindi na nila pinaglaanan masyadong pansin. Pero, insole, walang kwenta. Like, so, super nipis. Like, parang pamaypay. Then, may mga konting details lang dyan. Nakasulat, Anthony Edwards, yung logo niya. And, di ba, pag suot nyo ng sapatos, pag hubad nyo neto, like yung insole niya, sasama sa paa nyo. Kaya, ayun yung number 1 issue ko dito. Second, pag tinitigan nyo maigi, yung mga gasgasan, yan, mga scuff ba? Tawag dun? Yan, magiging visible siya over time. So, pag nagagasgasan yung sapatos, magiging visible siya. Lalo na siguro sa mga dark colorway niya ito, na basta yung ibang colorway niya na super visible niya sigurado. So, ayun, next is looks. Yung looks niya very unique. Like, hindi katulad ng Nike na halos parang pare-parehas lang yung design. Every new signature shoes or like bawat Nike athlete na basketball player, halos magkakamukha na lang yung design ng sapatos nila, di ba? So, ngayon, Adidas, very unique na look. Ito yung itong ginawang design nila para kay Anthony Edwards. Pero, syempre, medyo similar din naman sa Harden Volume 7, 8. Yan yung lalabas na Dame 9. So, ayun, anyway, mas maganda naman yung looks niya. Pero, syempre, hindi naman lahat ma-appreciate yung looks. Syempre, yung iba hindi magugustuhan. Pero for me, it's a very unique look. So, lalo pag nasa court na, maganda siyang tingnan. So, overall performance na ito, for me, I can give this 9. Like, yeah, 9 to 9.5 maybe. Pero, I'll stick with 9. Kasi nga, may mga konting issue like padding. Like, nakukulangan ako sa padding. Yung lace, hindi ako komportable sa lace. Like,
kailangan mo talaga i-make sure na naka-double nut ka dito. Kasi kung hindi, panay ang sintas mo sa car. And, pero mag-recommend tong sapatos na to sa mga player or basketball player or mga hoopers na mahilig tumalon and mataas tumalon. Kasi yung cushion niya at saka yung support niya sa heel, like, super responsive talaga. Kaya, wala kayong masasabi. Like, kumbaga, mapoprotektahan kayo ng shoes na to kung matalon kayo na klase ng player. So, ayun, overall performance, 9 for me. And casual looks, well, sa casual looks parang hindi kasi based sa body nung buong sapatos, like it's too big. So parang hindi siya maganda for me na pang casual. Pero like I always say na nasa tao naman yan, depende naman yan sa tao, sa uniqueness ng tao. Kaya not just for me, for casual. So ayun, so, rin nga pala ulit, late, hindi naman ako consistent mag-upload like weekly kahit I want to. Well, it's a little expensive na hobby ko tong ginagawa ko ngayon. So, ayun, well, I'll try naman maging consistent. So, every 2 weeks maybe. So, next na bala kong i-review is yung Dawn 5 kay Donovan Mitchell. So, stay tuned. Thanks.